Sa ngala ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Tayo ngayon ay nasa ikalimang linggo ng muling pagkabuhay. At napakaganda ng kautusan ay binibigay sa atin ng ating Panginoon na tayo ay magmahalan katulad ng pagmamahal niya sa atin. Ito ang magiging simula ng ating pagbabago at maaaring pagbabago ng buong mundo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Juan. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ni Judas sa sinagogo, winika ni Jesus, ngayon ay niluluwalhati na ang anak ng tao. Sa kanya naman ay niluluwalhati ang Diyos. Kung ang Diyos ay niluluwalhati na sa kanya, siya luluwalhati naman ang Diyos sa kanyang sarili at luluwalhatiin siya kapag daan. Mga anak ko, kaunting panahon na lamang na makakasama ninyo ako. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo na mag-ibigan kayo katulad ng pagmamahal ko sa inyo ay mag-ibigan kayo. Sa ganito'y makikilala ng madla na kayo ay aking mga alagad kung mag-iibigan kayo. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya. Ang plano ng Diyos sa paglalang ng mundo, sa creation, ay katulad ng pagnanais ng lahat ng tao na magkaroon ng tunay na kapayapaan, tunay na kasaganaan, tunay na kaligtasan, at pagkakaisa ng lahat sa buong mundo. At kung ito'y makakamta natin ngayon sa ating pamumuhay, masasabi natin na ito na nga ang langit sa lupa, sapagkat naroon ang tunay na kaligayahan nating mga tao kasama ang ating Diyos. Upang makamtan ang lahat ng ito, ay wala nang higit pa sa kautusan. Wala nang higit pa sa kautusan na ibinibigay ng ating Panginoon sa Banal na Ebanghelyo ngayon sa atin. Ang kautusan na sinasabi niya sa atin, mag-ibigan kayo katulad ng pagmamahal ko sa inyo ay mag-ibigan kayo. At pagkatapos dinagdag pa niya, dito makikilala na kayo ay mga alagad ko kung kayo ay nagmamahalan sa bawat isa. Kaya tayo mga tagasunod ng ating Panginoon, tayong mga Kristiyano, ay dapat nakakaalam sa utos na ito ng ating Panginoon. Kung titignan natin ang statistics sa taong 2021, ay mayroong 2.54 billion na mga Kristiyano sa buong mundo. Nang ibig sabihin, 1/3 ng population ng buong mundo ay mga Kristiyano. At 1.2 billion dito ay mga Katoliko. Nararapat lamang na ang lahat ng ito ay dapat nakakaalam sa kautusan ito ng ating Panginoon. Subalit nakakalungkot nga lamang sapagkat sa kabila ng 2.54 billion na mga Kristiyano ay mayroong 54,000 na iba't ibang reliyon na nanggaling sa mga Kristiyano. At ang pinakamalungkot pa nito, marami sa mga reliyon na ito ay galit sa bawat isa, nagsisiraan sa bawat isa. Ito ang dahilan na mahal kong mga kapatid, kung bakit hindi natin makamtan yung hinahangad nating lahat at yung plano ng Diyos para sa atin. Sapagkat patuloy pa ang kasamaan, patuloy pa ang pag-aawayan,
Patuloy pa ang inggitan, patuloy ang korupsyon, patuloy ang pagnanais na masira ang kanyang kapwa-tao. Subalit ang lahat ng itong mga leaders ay nagsasabing minamahal nila ang kanilang bansa. Minamahal nila ang mga tao na kanilang pinaglilingkuran. Yung mga magulang, mga anak, ay nagsasabing nagmamahal sila sa kanilang mga magulang sa kanilang mga anak. Yung mga magkakapatid ay nagsasabing nagmamahalan sila sa bawat isa. Ang kapwa ay nagmamahalan sa bawat isa. Subalit sa kabila ng ito, naroon pa rin ang pagkamakasarili. Naroon pa rin ang paghahaga na makahigit sa kanilang kapwa. Minamahal ko mga kapatid, bakit nangyayari ito? Sapagkat ang pagmamahal natin ay makatao at hindi makadiyos. At kung makatao ang ating pagmamahal, kulang ang ating pagmamahal. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon, magmahalan kayo, makatao, katulad ng pagmamahal ko sa inyo, makadiyos. Dapat ito ay isabuhay natin, sapagkat ito magiging dahilan ng tunay nating pagbabago. Minamahal ko mga kapatid, ano bang pagkakaiba ng pagmamahal ng Diyos na sinasabi niya dito? Anong klase ng pagmamahal ng Diyos na wala sa ating mga tao? Tingnan natin sa linggong ito yung pagmamahal na yun. Una sa lahat, ang pagmamahal ng Diyos ay selflessness, na kinakalimutan yung sarili, alang-alang sa kanyang pagmamahal. Hindi ito yung pagmamahal na hindi naghihintay ng kapalit. Hindi naghihintay ng kaligayahan na ibabalik sa kanya yung kanyang pagmamahal. Ito'y binigyan ng halimbawa ng ating Panginoon. Nang siya ay nasa langit bilang Diyos, siya ay pinadala sa lupa para ipakita sa atin ang pagmamahal ng Ama. Kinalimutan niya yung langit at siya ay pumarito sa lupa. Nang naririto na sa daigdig na ito, kinalimutan niya na dapat siyang ipanganak sa isang marangyang paraan sapagkat siya ay Diyos. Subalit pinili niya na siya ay panganak sa isang sabsaban. Kinalimutan niya yung karangyaan na yon, alang-alang sa pagmamahal niya sa atin. Kinalimutan niya ang lahat para sa atin. Kinalimutan niya na yung kanyang kapangyarihan na gamitin sa kanyang mga kaaway. Sapagkat ang kapangyarihan ay ginamit lamang niya sa kanyang paglilingkod para sa kanyang kapwa. Ang lahat ito'y paglimot, tanda ng kanyang pagmamahal. Samantalang tayo, anong klase ng pagmamahal natin? Ang pagmamahal natin ay naghihintay tayo ng kapalit. At kung tayo nagmamahal, hinihintay natin na yung pagmamahal na yun ay suklian sa atin. At kung maaari pa nga, ay higit doon sa pagmamahal natin sa ating kapwa. Ang ikalawang klase ng pagmamahal ng ating Panginoon, pagmamahal na nakahandang magsakripisyo alang-alang sa kanyang pagmamahal. At ang sakripisyo sinasabi niya ay isasakripisyo niya ang lahat hanggang sa katapusan. Walang limit ang pagmamahal ng ating Panginoon. Walang limit yung sakripisyo niya para sa kanyang pagmamahal. At katunayan, iniaalay niya bilang sakripisyo ang kanyang buhay hanggang sa huling patak ng kanyang dugo, hanggang sa kanyang huling hininga, ay inialay niya, isinakripisyo niya para sa atin na kanyang minamahal. Tayo, anong klase ng pagmamahal mayroon tayo? Ang klase ng pagmamahal mayroon tayo ay mayroon tayong limitasyon. Mayroon tayong kondisyon. Ayaw nating mapagod ng gusto. Ayaw natin na tayo magbigay ng gusto na tayo mawawalan. Ito ang pagmamahal na nasa atin. Kaya nagkukulang tayo yung pagmamahal natin.
Totoo nga nagmamahal tayo, subalit kulang sapagkat may limitasyon ang ibinibigay natin sa ating minamahal. Ang sakripisyong hinihingi ng ating Panginoon ay hindi na kamatayan para sa atin. Kamatayan na katulad ng dramatic na nangyari sa pagkamatay ng ating Panginoon. Ang hinihingi lamang sa atin ng ating Panginoong sakripisyo ay kamatayan sa ating sarili. Kamatayan yung masasama nating ugali ay patayin natin kung ito'y nagiging hadlang sa ating pagmamahal ng lubusan sa ating kapwa. Maaaring hinihingi sa atin ay yung kamatayan ng ating pride para tanggapin, para magpatawad, para tunay at lubusan ang ating pagmamahal. Maaaring hinihingi sa atin ay yung kamatayan ng ating pagkamakasarili upang ibuhos natin lahat ang ating panahon, ang ating pagtulong sa ating minamahal. Ito ang tunay na sakripisyo na hinihingi sa atin ng ating Panginoon. Ang ikatatlong klase ng pagmamahal ng ating Panginoon ay yung pagmamahal na nakadarama ng tunay dahil sinasaalang-alang yung tunay na pagkatao, yung tunay na isipan, yung tunay na damdamin ng kanyang minamahal. At ito'y ginawa ng ating Panginoon upang malaman at madama ang lahat sa atin. Ang ginawa niya na isang Diyos ay siya ay naging tao upang makaisa natin. Maramdaman yung ating nararamdaman. Makita yung ating iniisip. Ma-experience yung ating na-experience maliban sa kasalanan. At dahil dito, napakadali sa ating Panginoon ang magmahal sapagkat nauunawaan niya tayo. Napakadali niyang unawain tayo sapagkat ito ay naranasan niya sa atin. Napakadali sa ating Panginoon na tayo ay tulungan. Gumawa ng himala para tayo ay tulungan. Magpagaling ng mga may sakit hanggang buhayin ang may patay sapagkat nararamdaman niya ang nararamdaman nating mga tao. Tayo, hindi natin nagagawa yun sapagkat ayaw nating magpakababa. Ayaw nating maramdaman yung nararamdaman ng ating kapwa. Kaya't nahihirapan tayong magmahal. Nahihirapan tayong tumulong. Sapagkat kalimitan ay hindi natin nararanasan yung nararanasan ng ibang tao. Ang ikaapat na klase ng pagmamahal ng ating Panginoon ay yung mapagpatawad na pagmamahal. Forgiving. Yung mga alagad niya, iniwan siya. I-deny siya, itinakwil siya ng ilang ulit. Ito yung mga tao nagsasabi na ibibigay nila yung kalang buhay para sa kanya. Ipagtatanggol siya. Subalit iniwan siya ng lahat ng kanyang mga alagad. Pero anong ginawa ng ating Panginoon? Pinatawad niya ang lahat ng mga alagad na ito. Tinanggap niyang muli. At dahil dito, nakapagpatuloy yung misyon. Nakapagpatuloy yung pagkakaisa. Nagpatuloy yung tunay na pagmamahalan sa kanila at ng ating Panginoon. Minamahal kong mga kapatid, tayo anong sa ating karanasan? Napakahirap sa atin kahit sinasabi natin nagmamahal o tayo ay mga Kristiyano. Napakahirap sa atin ang magpatawad ng ating kapwa. At kung tayo man ay nagpapatawad, naroon pa rin ang galit, ang kulang na pagmamahal sa ating kalooban. Naroon pa rin yung puot na yun sa ating mga puso. Kaya tayo nahihirapang magmahal at tumanggap ng ating kapwa. Katunayan nga, kung wala kang pagmamahal ay hindi mo magagawang tunay na magmahal na iyong kapwa. Ito ay kung tutularan natin yung pagpapatawad ng ating Panginoon. Magagawa natin ang lahat, matatanggap natin ang lahat, alang-alang sa pagmamahal. Minamahal ko mga kapatid,
Ibang-iba yung pagmamahal ng Diyos ni Jesus kaysa sa pagmamahal nating lahat. Totoo nga na makatao ang ating pagmamahal. Subalit kulang nga at dapat nating idagdag yung maka-Diyos na pagmamahal. Ito lamang ang paraan upang makamta natin yung hinahangad natin, yung tunay at wagas na pagmamahal, tunay na kapayapaan, tunay na kaligayahan, tunay na kasaganaan, at tunay na pagkakaisa. Sa mga nananalo ngayon na mga leaders ng mga bansa, sa ating bansang Pilipinas for example, ang sinasabi nila ay gusto nilang magkaisa ang mamayang Pilipino. Maaari lamang magkaisa ang mamayang Pilipino o ang buong bansa kung ang pagmamahal natin, ang paglilingkod natin ay katulad ng pagmamahal ng ating Panginoon. Kaya nga sinasabi niya dito, magmahalan kayo katulad ng pagmamahal ko sa iyo. At ito nga ay ginawa niya, hindi ito request, hindi pakausap sa atin, hindi ordinaryong aral, kundi ito ay sinasabi niya, ito ang aking utos sa inyo. Utos na dapat nating gawin, sapagkat dito nakasaalang-alang ang tunay na kaligayahan at tunay na kinabukasan ng buong mundo. Minamahal ko mga kapatid, ang pagmamahal ang pinakamalakas na paraan at dahilan upang sakupin ang buong mundo, upang pag-isahin ang buong mundo. At ito'y ginawa ng ating Panginoon Jesucristo nang iligtas niya ang buong sangkatauhan. Kaya sana tayong lahat sa linggong ito, tignan natin ang ating sarili. Tignan natin kung tayo nagmamahal pang makatao at walang pagka-Diyos. Sana sundin natin ang kanyang aral na tayong lahat ay magmahalan at tayo maging karapat-dapat sa sinasabi ng ating Panginoon. Kayo ay makikitang mga alagad ko kung kayo ay nagmamahalan sa bawat isa, sapagkat dito ang tunay na pagkakaisa ng buong mundo. Sumaiya, Panginoon. At sumayo rin. Minamahal ko mga kapatid, sa panahon ito na natapos na ang eleksyon sa Pilipinas, sa Australia ay magkakaroon ng eleksyon at matatapos din. Sana tayong lahat ay isipin natin na nais natin tunay na magbago at ito'y magagawa lamang natin kung susundin natin yung kautusan ng ating Panginoon sa linggong ito. Magmahalan tayo katulad ng pagmamahal ng ating Panginoon sa atin. At dito lang natin masasabi na tayong lahat ay mga Kristiyano, mga alagad ng ating Panginoon. At naway pagpalain kayo ng kapangyarihan ng Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayon at makayapa. Salamat sa Diyos.